Paano ko nagawang saktan ang matalik kong kaibigan na walang ibang ginawa kundi mahalin ako at pahalagahan ang pagkakaibigan namin. Paano ko pa maibabalik ang pagkakaibigan namin na nasira? Paano? Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Anong problema? Oh, ano bang nangyari? Sabihin mo sa akin. Ito kasing tuhod ko, hindi ko na matiis ang sakit. Na naman, may kinain na namang bawal ito, no? Ano bang nakain mo? Ewan ko, hindi ko nga alam. Hindi pa naman ako nag-aalmusal eh. Nanamigan yata. Naku, sana sinabi mo kaagad. At nang nadala ko yung hot oil ko. Mayroon naman akong hot oil dyan. Ilang beses ko na nga pinahiram pero masakit pa rin hanggang ngayon. Teka, dito ka lamang at kukunin ko sa bahay yung gamot dyan. Ha? Wag na. Kung kukunin mo pa yung gamot, wag na. Hindi ko pa naipa-check up sa doktor kaya wala pang reseta. Alam mo, naramdaman ko rin ang ganyang klaseng sakit. At niresitahan ako ng doktor. At palagay ko, yan din ang sakit mo. Kaya kukunin ko ang gamot ko para may mainom ka. Mawawala yung sakit mo. Teka, wag na, wag. Ha? Bakit? Kukuha nga ako ng gamot eh. Sabi ng wag eh. Mamaya na yan. Iba pala ang sakit mo sa sakit ko eh. Madidisgrasya pa ako. Oo nga no. Naku, pasensya ka na. Hindi ko kagad naisip yun eh. Gusto ko lang mawala yung sakit mo. Ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako sa'yo. Saan? Sa pagiging tunay mong kaibigan. Lagi kang nandyan, tulad nito. Isang tawag ko lang sa'yo. Iniwanan mo na yung trabaho mo sa inyo. Oo, syempre naman. Makapag-iintay naman yung labahan ko. Kasi ikaw na namimilipit sa sakit eh. Teka. Alin pa dyan ang masakit? At mamasahiin ko na lang. Ano? Mamasahiin ka dyan. Ito nga, kunting galaw ko lang eh. Sumasakit na. Hahawakan mo pa. Kaya mabuti pa, tumawag ka ng tricycle at samahan mo ako sa center para maipa-check up ko tong tuhod ko. Hello, anak. Ano? Hindi ka matutuloy? Eh, bakit? Akala ko pa naman matutuloy ka. Akala ko may makakasama na ako dito araw-araw. Kahit isang buwan lang sana. Ngayon, hindi ka naman matutuloy. Oo naman! Pumupunta dito si Muna. Kaya lang, hindi tulad ng dati na halos araw nandito siya. Paano may trabaho siya? Oo nga hindi tulad noon na halos maghapon, magdamag, nandito sa bahay. Ha? May pasalubong ka kay Mona? Talaga? Jack, matutuwa si Mona niyan. Anak, salamat ha. Dahil ang mga tao malalapit sa akin, pinapahalagahan mo rin. Siyempre naman, forever kaming mag-best friend ni Mona, kahit anong mangyari. Sige. Bye-bye na, bye. I love you, anak. Tita? Tita Linda? Andyan na. Sandali lang. Bumalik ka. May nakalimutan ka ba? Wala naman ho. Wala lang kasi akong magawa sa bahay kaya ako nagpunta dito. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. At para may kakwentuhan ako dito maghapon. Kaya nga ho Naawa kasi ako sa inyo. Kasi lagi kayong mag-isa dito sa bahay nyo. Ang laki-laki ng bahay nyo tapos mag-isa lang kayo. Di ba kayo natatakot? Bakit naman ako matatakot? At kanino ako matatakot?
Sa multo? Ang multo dapat ang matakot sa akin dahil mayroon tayong Diyos na nagproprotekta sa akin palagi. Naku, Diyos na naman ang sinasabi mo. Saan mo ba nakukuhang mga ganyan? Kanino pa? Di kay Mona na laging nagsisimba. Naku, malalampasan na yata ni Tita Mona ang langit sa pinanggagawa niya. Lagi nga siyang laman ng church eh. Tapos may Bible study pa sa bahay nila tuwing Miyerkules. Alam niyo ho, abalahin ka lamang yung mga Bible study na yan eh. Masasayang lamang ang oras ninyo. Hayaan na natin si Mona. Maganda nga yun eh. At nasa mabuting bagay ang pinagkakaabalahan niya. Pero kung ako, naku, hindi pa man bumubukas ang bibig ng mga born again na yan, sasaraduhan ko na sila ng pintuan. Hello, Bessie. Magandang hapon sa aking pinakamamahal na kaibigan. Pinakamamahal na kaibigan ka dyan. Eh bakit ngayon ka lang dumating? Kanina pa kita hinihintay. Saan ka ba nagpunta at hindi ka nakarating kanina dito? Naku, huwag ka na magtampo. Dito oh, huwag ka nang magluto. Total, mag-isa ka lamang naman eh. Ano ba yan? Ano pa? Di ang paborito mong kakanin? Pinagbalot kita ng matikmang masarap ang pagkakaluto. Talaga? Ang kaibigan ko talagang ito, oo. Hindi nakakalimot. Siyempre naman, best friend mo yata ko. Oh, teka, paano? Alis na ako. Ano? Kararating mo lang, alis ka na? Hindi ka pa nakakapasok sa bahay? Ay nako, nagmamadali ako eh. Alam mo naman, may trabaho na ako. O, ganun pala eh. Bakit pumunta ka pa dito? May trabaho ka pala. Oo, ito namang Bessie ko. Nagtatampo na naman. Eh kasi po, idinaan ko lang talaga ang kakanin na yan para may merienda ka ngayong hapon. Oh, sige na, yung mga bayar ko, hinihintay na ako. Hoy, Bani! Wala ka na bang alam gawin kundi ang manood ng TV? Nay naman eh, naninirmon na naman. Paano hindi kita sisirmunan? Wala ka nang ginagawa dito sa bahay kundi ang manood ng TV. Eh anong mapapala mo dyan? Sa halip na manood ka dyan, maghanap ka ng trabaho mo. Saan ako maghahanap ng trabaho? At anong trabaho ang papasukan ko? Hindi ko naman natapos ang high school. Hay nako, pumasok ka bilang kasambahay. Ano? Ako? Kasambahay? Sa ganda kong ito, gagawin ninyo akong chimay? Ay nako, ang sexy ko tapos pagtatrabaho niyo ako sa loob ng bahay? Ganon! Namimili ka ng trabaho. Ikaw na itong nagsabing high school graduate ang natapos mo. Eh bakit nga? May mga hindi naman nakakatapos ng pag-aaral na mayayaman ngayon ah. Hayun! Ang taas-taas ng pangarap mo, pero wala ka naman sa diskarte. Eh paano kaya yaman yan? Eh ano ngang magagawa ko? Ipinatigil niyo ako sa pag-aaral. Tapos ngayon ako ang sisisihin ninyo. Eh paano hindi kita patitigilin sa pag-aaral? Pagbubulakbul lang naman ang ginagawa mo. Lumayas ka nga rito para makapaghanap ka ng trabaho. Alam mo, nung maliit ako, kayod kalabaw. Hanggang ngayon, kayod kalabaw pa rin. Eh anong magagawa ko? Wala nga akong natapos eh. Sinong tatanggap sa akin? Saan ako magtatrabaho, Aber? Kahit saan o kahit ano, pasukan mo, mabuhay lamang tayo ng komportable. Dahil pagod na ako sa hirap! Oh, okay ka na ba? Ano ba ang iniinda mo? Nalulungkot lang ako. Mag-isa lang kasi ako dito sa bahay. Hindi ko naman pwedeng pauwiin yung anak ko dahil may sarili na itong pamilya sa ibang bansa. Mahirap palang mag-isa, no? Mag-isa ka dyan. May mga anak ka naman ah. May mga anak nga ako, pero nasaan sila, Aber? Eh syempre, may pamilyan yung panganay mo. Yun nga lang nasa malayong probinsya. At yung isa naman eh, nasa ibang bansa. O di ikaw na mismo ang sumagot sa sarili mong katanungan. Ang ibig ko lang naman sabihin eh, madaling intindihin ang kalagayan mo. Dahil syempre, ang pag-aasawa ng mga anak natin ay hindi maiwasan. Kaya hindi rin natin maiwasang mapag-isa tulad nito. Kapag tayo wala ng asawa. Eh, mabuti nga sa'yo, sumakabilang buhay, hindi masyadong masakit. Samantalang yung asawa ko, sumakabilang bahay. Anong hindi masyadong masakit? Masakit ah? Biruin mo?
Hindi ko na makikita pang muli ang asawa ko. Ay nako, aanhin ko naman ang asawang buhay nga pero patuloy akong sinasaktan. Mas mabuti yung sayo. Minsanan ang sakit. Eh ako, para akong tinuturture. Lalo na't kung mag-isa na ako dito sa bahay. Hindi ang anak kong nagbigay niyan, kundi yung suki ko sa personal collections ko. Dumating ang mister niya galing Saudi. Marami siyang dalang bracelet. Pasalubong daw eh. Dahil nga suki niya ako, kaya binigyan ako at dahil gusto kong mayroon ka rin, kaya hiningan din kita. Ano? Babaeng talaga ito, oo. Hindi na nahiyang humingi. May abroad din. Isa pa, may abroad din ako, ano? Oo naman. Alam ko na, isang sabi ka lang doon sa anak mo, magbibigay ka agad. Ang sa akin lang kasi, yung anak mo at anak ko, marami nga pinapadala. Pero walang magkapareho. Samantalang ito, napasalubong ng asawa ng suki ko eh. Pare-pareho. 20 ganito na pare-pareho ang iniuwi. Kaya nang binigyan ako, naisip kita kaagad. Alam mo, yan ang gustong-gusto ko sa'yo. Very thoughtful. Ay, syempre naman. Dahil gusto ko, ang meron sa akin ay meron din sa'yo. Para pag isinot natin, pareho, sasabi naman tao eh, kahit sa anong bagay, ay mayroon tayong pareho. Oo na. Siya nga pala. Ipapaalala ko lang sa'yo ha. Baka bukas, darating na yung padala ng anak ko. Pumunta ka dito para naman maibigay ko sa'yo yung bigay ng anak ko sa'yo. Oh, tingnan mo. May kapalit ka agad ang bigay ko sa iyo. Timang, kahit wala pa tong bracelet, ha? May bigay na ang anak ko sa'yo. Oo na. Teka, paano? Uwi na ako at pupunta pa ako sa bayan para doon sa panibagong orders ng mga suki ko sa personal collections. Sige na, alis ka na. Saan ka ba naman pupunta ha? Gabi na aalis ka pa ng bahay. Tatanungin ko lang ho kung dumating na ang padala ni Aling Linda. Anong pakialam mo sa padala ng anak ni Linda, Aber? Malay nyo na meron na naman ako. Kaibigan ko yata ang anak ni Aling Linda. O ano ngayon kung kaibigan mo? Aasa ka dun sa tao? Nagtatrabaho nga yung tao para magkapera eh. Huwag nyo na ngang pakialaman ang diskarte ko sa buhay. Reklamo kayo ng reklamo na walang naiambag dito sa bahay, pero pag nag-isip ako ng pagkakapirahan kinukontra nyo. Anong kinukontra ko? Sa tono ng pananalita mo, hindi naman trabaho yan. Hindi nga trabaho, pero pwede kong pagkapirahan. Tulad ng ano? Syempre, kung naroon ako sa bahay ni Aling Linda sa araw ng pagbubukas ng package na padala ng kanyang anak, syempre, mahiya naman siguro si Aling Linda na hindi ako bigyan, no? At pag binigyan ako, di may maibibenta ako na galing abroad. Tsak, maibibenta ko ng mahal yun. Hindi ganyan ang magandang pagkakakitaan. Ang mabuting pagkakakitaan ay yung maghanap ka ng trabaho mo para magkapera ka at hindi ka lamang umaasa sa iba. Ano nga gusto nyong gawin ko? Ang magnakaw? Ewan ko sa'yo. Kaya hanggang ngayon, ganito pa rin ang buhay natin. Walang kaase-asenso dahil, batugan ka! Oh, Mona, bakit ka umiiyak, ha? Ano ba namang palabas ito? Panunuorin ka na nga eh. Paiyakin ka pa? Ay, naku, pambihira naman ang babaeng to. Palabas lang sa TV, iyakan mo. Paano naman kasi? Nakakaiyak eh. Ang babaw talaga ng luha mo, ano? Kahit na TV lang, iniiyakan mo na. Samantalang ako, kahit iniwanan ako ng mga mahal ko sa buhay, hindi mo ako nakikitang umiiyak. Yung asawa ko, ang alam mo ba iniyakan ko nang iniwan ako? Ay, naku, hindi. Manigas siya. Hindi siya kawalan sa akin, no? Talaga lang? Hindi mo iniyakan ang asawa mo? Bakit ko siya iyakan? Sinaktan niya ako? Iiyakan ko? No way! Yung asawa ko na kahit wala naman akong ginagawang masama sa kanya, iniwanan pa rin ako? Hindi ko siya iiyakan. Kaya kong mabuhay kahit wala siya. Talaga? Hindi ka niyan umiiyak? Bakit kasi iniwanan ako ng asawa mo?
Anong kasalanan ko? Oh, hayan ka na naman eh. Nagdadrama ka na naman. Nandito naman ako. Ano pa nga ba ang silbi ng pagiging magkaibigan nating matalik? Kung hindi kita daramayan, sino ba naman ang magtutulungan? Kundi tayo ring dalawa na parehong mag-isa sa bahay. Salamat ha. Dahil nandyan ka palagi sa tabi ko. Lalo na sa ganitong panahon. Salamat po. Ano ba namang buhay to? Isang kahig, isang tuka. 20 anyos na ako, pero hindi pa rin ako nakakatikim ng marangyang buhay. Lagi na lamang hirap ang nararanasan ko. Ano kayang mabuti kong gawin para magkapera? Ito ko namang mangamuhan dahil masisira ang auro ko. Ayoko nga magluto. At ang pinakayo ko sa lahat ay maglinis na ko. Magmumukha akong losyang. Ayoko nga. Pero, ano nga bang mabuti ko gawin para magkapera ako? Teka. Bakit hindi ko kaagad naisip? Tama. Si Aling Linda. Bakit hindi ko kaagad naisip yun? Mag-isa nga lang siya sa bahay nila. Kaya tama yung naisip ko. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ang babaeng ito talaga, masyado madrama. Oh, hindi ba tama ako? Mabuti ka pa nga kung tutuusin eh. Dahil may trabaho ka, may napaglilibangan ka. Eh ako, nandito lang sa bahay. Buong araw mag-isa, walang kausap. May mga kapatid ngang naturingan pero nasa malalayong lugar. Eh, papaano lang kaya kung wala ka? Bes, hindi ba niyayaya kita na makipag-Bible study sa church namin? Ayaw mo naman. Bible study? Mas lalong boring yun. O, kung ayaw mo, di sumama ka sa akin sa pagtitinda ng beauty products. Eh, anong ititinda ko dyan sa beauty products na yan? Eh ano pa, di tulad ng ibinebenta ko. Ganito na lang. Bukas ng umaga, kung wala kang gagawin, isasama kita sa store ng beauty products at ipapakilala kita at sasabihin ko, best friend kita para hindi ka na nila hanapan ng kung ano-ano. Magtitinda ako katulad ng binebenta mo. Eh, mamaya magagalit ka sa akin kasi kukumpetensyahin kita. Eh ano naman, kung pareho ang binebenta natin, isa pa, paano magiging kompetensya eh? Libangan lang naman ito para hindi tayo mainip. Magiging produktibo pa ang oras natin. Basta ayoko. Libangan man yan o hindi, ayoko. Dahil lang sa pera, masisira ang pagkakaibigan natin. Ayoko nga. Okay. Kung ayaw mo ng beauty products, di sabihin mo sa anak mo na magpadala siya ng pwede mong ibenta. At sabay tayong magbabahay-bahay para ibenta ang produkto natin. Eh ako, yung beauty products. Ikaw naman ay original products galing sa ibang bansa. O, di hindi tayo magkakakompetensya pa. Basta, ayoko pa rin. Dahil ayokong laman ako ng kalsada. Iitim ako. Kailan ko kaya isasagawa ang panluloob ko sa bahay ni Aling Linda? Pero, kaya ko kayang magnakaw ng mag-isa. Malaki ang katawan ni Aling Linda at malakas pa siya. Kung magising siya at maramdaman na nagnanakaw ako, siguradong manlalaban yun. Dahil sa liit ng katawan kong ito, tiyak na maibabagsak niya ako. Di ko naman siya pwedeng saktan dahil kawawa naman. Mabait pa man din siya sa akin. Tama. Magyayaya na lamang ako ng kasama ko. Siya o ako ang lookout para hindi na namin kailangan saktan pa si Aling Linda. Tama. Te-text ko si Marlon. Hay nako, kung yung oras na ginugugol mo sa pagpindot-pindot mo ng cellphone na yan, ginamit mo para magkapera, hindi masasayang ang oras mo! Ano ba naman kayo, inay? Wala na ba talaga kayong makikita kundi ako? Wala na ba talaga akong gagawing tama sa bahay na ito? Lagi na lamang kayong naniniwala. Hay, hanggat nasa pudir kita, hanggat ako ang nagpapalamon sa'yo, hanggat hindi napuputol ang relasyon nating dalawa bilang mag-ina,
may karapatan akong pagsabihan ka! Inay, natutulili ng tenga ko sa inyo. Kaalis na nga. Hoy, Bade! Bumalik ka dito! Bade! Naku, salamat naman at pumunta ka dito. Kanina pa kita tinetext at tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Ha? Paano kita masasagot? Ilubat ang cellphone ko. Bakit ba? Dumating na yung package ng anak ko at hinihintay talaga kita para sabay natin buksan ang balikbayan box. Nox! Sabay pa talaga tayong magbubukas ng balikbayan box ng anak mo, ha? Oo naman. Kung ikaw hindi nahihingan ko ng bracelet sa suki mo lamang, ako naman ay hindi makakapagbukas ng balikbayan hanggat wala ang matalik kong kaibigan. Oo, nakakatats naman. Siyempre, sabi nga, kung ano ang itinanim ay yun ang aanihin. Magtanim ka ng mabuti at aani ka ng mabuti. Magtanim ka ng masama, aani ka ng masama. Uy, kulit ka dyan, Bessie. Salamat ha. At nagkaroon ako ng kaibigan na tulad mo na maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Oo, tama na nga yung dramahan na yan. Buksan mo na yung balikbayan box. Dahil alis pa ako. Na naman? Oh, Bessie, pasensya ka na. Talagang kailangan eh. Akala ko ba? Libangan lamang ang pagtitinda mo. Bakit kinakareer mo na yata? Paano hindi ko karirin eh? Nakakompormisa na ako sa mga suki ko na kailangang maibigay ko sa kanila dahil gagamitin ang isa kong paninda para sa graduation ng anak ng isa kong suki. Ang isa na may gagamitin para sa pag-a-apply niya ng trabaho. Kaya kailangan talagang maibigay ko na sa kanila ang order nila sa akin. Tama nga naman si Marlon. Ang mga ganitong klaseng paksa ay dapat pinag-uusapan ng harapan at hindi sa cellphone lamang. Hindi balik, malapit na ako sa bahay ni na Marlon. Maipaplano naming mabuti kung ano ang dapat naming gawin para hindi kami pumalpak. Ito, malapit na ako sa bahay nila. Natin na pala yung kaibigan ko eh. Sige, sit ka muna, Manny. Oo ba? Muna. Kung kaya mo bang ibigay ang gusto ko, bakit hindi? Oo naman. Nabanggit mo na nga yan sa akin kagabi, di ba? Oo, pero hindi natin pwedeng pag-usapan yun dito. Oo naman. Mamaya, pag-usapan natin. Pero sa ngayon, sit ka muna. Ha? Oo, siya nga naman, Manny. Sit ka muna para naman masayang barkada. Ha? Ha? Sige na. Huwag mo nang pahindihan ang tropa ko. Masamang mapahiya mga yan. Nangahalik ng babae mga yan. Sige ka. Ano? Ba, mga palikoy? Biro lang. Ito naman parang hindi kakakilala ng tropa ko eh. Sino bang magbabayad ng inumin? Ako siyempre. Ano pang silbi ng pagkakaroon ko ng magulang na nasa tate kung hindi ko maibibigay ang gusto mo? Di ba, mga pare? Tara! Narinig mong sinabi ng tropa ko? Ha? Payag ka nga ba sa sinabi ko sa'yo kanina? Basta ikaw, hindi ako makakasagot ng hindi. Pero bago yan, mag-happy-happy muna tayo. Tira mo na, mga kasama! Shot! Bes, ito na yung binibigay ng anak ko para sa'yo. May pangalan ka pa. Ano kaya yan? Oo nga. At may iba pa dito na nakapangalan sa akin. Oo nga. Ang dami mong pangalan, Bes. Ibig sabihin, lahat ng may pangalan sa'yo. Paano ka? Ano pa paano ako? Ang walang pangalang Mona ay akin, syempre. Oo nga, no? Sa'yo pala ang nakapangalan ang bungkawang ito. Ang dami-dami. Ito pa, Bluetooth. Speaker na nakapangalan na naman sa akin. Ito pang isang branded na bag. Sabi ko sa'yo. Ito, di sulit ang napagpunta mo dito. Oo nga eh. May kumakatok. Hello, tita! Hello, tita muna! Naririto rin pala kayo? Bani, ka pala. Kanina pa ako tumatawag pero hindi niyo ako naririnig eh. Siguro, dahil abala kayo sa... ang dami-dami naman ito. Kaya pala hindi niyo ako naririnig eh.
Dahil abala kayo pareho sa paghalongkat ng mga items na galing ng abroad. Mga padala ito ng anak ko na kaibigan mo. Oh, pumili ka na kung anong gusto mo. Naku, wag na ho. Nakakahiya naman ho. Ay, sige na. Pumili ka na kung anong gusto mo. Talaga po? Bilis nga po ako sa inyong dalawa eh. Nagbibigayan kayo ko ng kung ano-ano. Hindi si Aling Monang nagbibigay, kayo. Talagang ganun kaming dalawa ng tita Mona mo. Kahit nung araw pa, magkaibigan kami kasing matalik eh. Oo nga raw eh. Kwento nga ng inay ko ang mga nagiging kalukuhan nyo sa school. Oo. Yung nanay mo naging schoolmate namin siya. Batid niya na magkaibigan kaming dalawa ni Mona. Kung anong mayroon ako, binibigay ko sa kanya. Kung ano rin ang mayroon sa kanya, ganun din. Binibigay sa akin. Bihira na ang ganyang pagkakaibigan, ano? Pangmatagalan na pagkakaibigan. Walang iwanan. Ay siya nga po pala. Hindi ho ba't may ipinadala sa inyo ang tita na mini oven? Ha? Oo, tita. Naririto rin ako nung minsang nagpadala ang anak ninyo. At ganito rin ang ipinadala sa inyo noon. Naisip siguro ni Belia na palitan kaya siya nagpadala ulit. Kasi tita, ang tutunga ho niyan wala ho akong ganito Teka, bakit? Kursunada mo ba? Kung kursunada mo, sige. Kunin mo na. Gumagana pa naman yung akin. Talaga po? Ito rin tita, gusto ko rin to. Pwede ho bang sa akin na rin to? Sige. Kunin mo na kung anong maibigan mo. Nakakapagod din, ano? Talagang nakakapagod. Lalo na't yung dapat sa'yo ay napunta sa iba. Ha? Alam ko, nanghihinayang ka sa mini oven na yon. Kasi, kinakalawang na yung oven mo. Bakit mo kasi binigay? Hiningi niya eh. Nakakaya namang tanggihan. Anong nakakayang tanggihan? Ang dami-dami kaya niyang kinuha. Tignan mo nga yung natira sa'yo. Bakit mo ibinigay sa kanya yung bigay sa iyo ng anak ko, ha? Ayaw mo ba yon? Gusto ko siyempre. Kaso, kukunin na naman niya yung thermos na yan. Kaya ibinigay ko na yung akin para hindi niya kunin yung thermos mo. Alam ko naman na luma na yung thermos mo eh. Hayaan mo na. Magpapadala na naman ang anak ko. Babawi na lang ako sa susunod. Saan ka ba galing at gabing-gabi ka na dumating? Teka, ano ba yung mga dala mo? Wala ho. May pagkain ho ba? Anong pagkain? Bakit mo ako tinatanong kung may pagkain? May alam ka ba na pera ko na pambili ng bigas at ulam? Nakikain nga lang ako dyan sa bahay ng kapatid mo eh. Kailan ho ba darating ang pensyon ninyo? At talaga palang umaasa ka sa pension ko. Hoy, Bane! Para sabihin ko sa'yo, ha? Ang pensyon na natatanggap ko ay hindi kasing laki tulad ng nabubuhay yung tatay mo. Babaeng ito, oo. Maghanap ka kasi ng trabaho para may pera ka at hindi sa pensyon ko aasa. Iyan. 1,000. Mamalingki ho kayo bukas. 1,000? Saan galing ito, ha? Ano ho ba kayo? Kung naririto lamang ako sa bahay, palalayasin niyo ako para maghanap ng trabaho. Ngayon namang may inabot akong pera magtatanong na naman kayo. Huwag na ho kayo magtanong. Ang importante ay may ibinigay ako sa inyong pera. Mabuti naman at naalala mo akong puntahan dito sa bahay. Magtatampo na sana ako niyan eh. Huwag ka nang magtampo at may dala akong ginataang kamuting kahoy. Ha? Ginataang kamoting kahoy? Yung paborito ko? Oo, alam kong paborito mo ito kaya niluto ko. Pero iba pa rin kung nandito ka. Hayan ka na naman. Mag-iimot-imot ka na naman dyan. Alam kong hindi pwede eh. Kailan kaya babalik yung dating saya ng buhay na to? Pwede ka naman maging masaya kung gugustuhin mo eh. Nasa iyo na halos lahat. May lupa't bahay ka na. Naiwan ng asawa mo. Pensyonada ka pa. At regular ang pagpapadala ng anak mo sa iyo ng pera. Oo, hindi lang pera ang pinapadala sa iyo. Kung ano-ano pa. Saan ka pa? May pera nga ako. May lupa't bahay.
Pero mag-isa naman ako. Paano ako sasaya? Babaeng ito, oo. Ang isipin mo na lamang, napakasimple ng problema mo. Kung ikukumpara mo sa iba, marami nga dyan. Walang sariling lupa't bahay. Wala pa ring pera. Pero nagagawa pa rin nilang magsaya. Ikaw pa kaya na halos kumpleto na? Kahit nasa akin ang lahat ng yaman, kung wala naman akong pamilya, sige nga. Ay nako, nasusulat sa Biblia. Hanapin mong kaligayahan mo sa Diyos at ibibigay niya ang hinihiling ng iyong puso. Ay naku, ayan ka na naman eh. Biblia na naman ang sinasabi mo. Makapasok na nga sa loob para makain na itong ginataang kamoting kahoy na bigay mo. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Masyado na ako nagiging makakalimutin itong mga nakarang araw. Kung bakit naman kasi sa lahat ng pwede kong makalimutan sa bahay ni Linda, yung cellphone ko pa. Hindi ko tuloy maipagpabukas. Hindi bale. Naririto na ako sa bakuran ni Linda. Ano yun? Parang taong tumatakbo. Pero wala na akong nakita. Pero wala talaga. Naramdaman ko lang na tumakbo sa may tagiliran ko. Pa'y nanloob kaya sa bahay ni Linda? Hindi kaya magnanakaw? Yung naramdaman kong tumakbo kanina? Teka, ang kaibigan ko. Baka kung ano na ang ginawa sa kanya. Magmamadali ako. Linda! 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 Oh, Beshi! Sinasabi ko na't babalik ka dahil nakalimutan mo ang cellphone mo. Ha? Halika muna dito sa loob. Mayroon akong ibibigay sa'yo. Halika. Okay lang si Linda. Walang bakas na siya natakot. Baka nga, nagkakamali lamang ako ng hinala. Hindi ko na lamang babanggitin sa kanya. Dahil tiyak, mag-i-emote na naman ang babaeng ito. Oh, ano pang pinatayo-tayo mo dyan? Pumasok ka muna. Babae ito. Para namang may asawa at anak na naghihintay sa bahay niya. Samantalang mag-isa lamang siya. Ha? Kon kasi. Dalawa pa lang scarf na to. Scarf? Eh, dapat sana ibigay ko yan sa'yo dahil alam ko mahilig ka sa scarf. Pero, naunahan ka ni Bunny. Pero, hindi ba't iisa lamang ito? Yun din ang alam ko dahil tigi-isang klase lang ang binibigay ni Belia. Ewan ko kung anong pumasok sa isip niya at dalawang binigay niya. Oh, ito. Hindi ka ba natutuwa? Ikaw ha? Inaantok ka na ba? At hindi ka na makapagsalita dyan? Ano kaya kung dito ka na lang matulog sa bahay para hindi ka na mapagod pang umuwi sa inyo? Ha? Oo, sige. Dito na ako matutulog. Ha? Sigurado ka? Tingnan mo ang babaeng to. Yayayain mo ako matulog dito. Tapos ngayon, pumayag ako. Magugulat. Ayaw mo yata eh. Sige, uwi na ako. Ay, hindi ha! Hindi lamang ako makapaniwala na pumayag ka kaagad. Nako. Pasalamat ka at chinek up ko lahat ang bintana. At pintuan, kung nakasara at nakakandado lahat. Dahil kung hindi, ako naman ang hindi mapapanatag ang kalooban sa pagtulog kong ito ngayon dito sa bahay mo. Ang sabihin mo, tumatanda ka na rin katulad ko at nararamdaman mo na rin ang pagod mo. Paano naging dalawang scarf? Samantalang alam na alam ko na nagpadala si Belia ng pasalubong para sa mami niya. Tig-isa. Dahil nag-iisa lamang naman si Linda. At bakit sa lahat ng pwedeng maging dalawa ay yung scarf pa na kinuha ni Bunny? Dalawa nga bang scarf na yon o iisa lang? Pero kitang-kita ko, ibinalaban pa ni Bunny ang scarf na binigay ni Linda sa kanya. Paanong naiwan dito sa bahay ni Linda? Hindi kaya... kung ano-ano tuloy ang naiisip ko. Makatulog na nga. Oh, ano? Wala ka pa rin nahahanap na trabaho hanggang ngayon. Namimili ka kasi ng trabaho. Alam mo, kahit maganda ka, kung wala kang natapos, mahihirapan ka pa rin maghanap ng trabaho. Kaya ang mabuti pa ha, magtrabaho ka na lang doon sa beer house. Hindi yan! Text ka ng text! Ano ba naman kayo, inay?
Wala na kayong ginawa kundi sermonan ako. Oh, hindi ba yan ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Ha? Yung hindi maghirap? Hindi mahirap ang trabahong yon. Magbibigay ka lang ng beer o alak sa mga customer. Hindi naman ikaw ang maghuhugas ng mga baso. Ayoko nga. Huwag kayong mag-alala. Malapit na akong magkatrabaho. At anong klaseng trabaho naman yan? Basta, malalaman nyo rin. Ang hina mo naman pala talaga. Bakit ka tumakbo ka agad? Hindi mo ba nakita na bumalik ng bahay si Tita Muna? Eh ano naman kung bumalik siya? Eh kung nakita tayo. Eh ano naman kung nakita tayo? Eh pareho naman tayong nakatakip ng buhay eh. Hindi pa nakasot ng overall black. Hindi tayo makikilala nun. Eh, nataranta ako eh. Kinabahan ako bigla eh. Yan nga mo sinasabi ko eh. Babae mong daw. At plano kang magnakaw. Ang lakas-lakas pa ng loob mo. Magyaya. Na magplano. Takot ka rin pala. First time mo na. Eh, oo eh. Pero di bale. May mga ibang gabi pa naman eh. At kailangan sa susunod ha. Huwag ka nang kabahan. At isa pa. Bakit ka kakabahan eh? Kasama mo naman ako. Kung nararamdaman tayo, di pukpukan mo na sila sa ulo. Tapos, oh, wala na, walang problema. Ganun lang yun. Yun ang huwag nating gagawin. Kawawa naman si Aling Linda yung bait-bait nun. Mabait? Eh kung nahuli tayo, magiging mabait pa kaya siya sa'yo? Alam mo, sa mga diskarting ganito, lakas lang ng loob ang kailangan dito. Huwag mong pairali yung takot o kaba sa dibdib mo. Nako, diyan tayo magkakaproblema. Eh, ano kaya kung yung isang plano ko na nang gagawin natin? Ano yun? Ikaw naman ang makinig sa sasabihin ko. Dahil nasisiguro ko, magtatagumpay tayo kung papayag ka. Ay, nako. Salamat naman at natapos din ako maglaba. Mabuti naman. At naisipan ako na bilhan ng washing machine. Hindi na ako masyadong mahihirapan pa. Pagsasampay na lamang ang gagawin ko. Aling Linda? Ah, si Bunny? Oh, Bani! Ikaw pala. Halika, tuloy ka. Pumupunta na pala ngayon ang anak ni Lupring sa bahay ni Linda. Hindi naman yan dating pumupunta. Nasarapan yata sa mga binigay sa kanya ni Linda. Ang mabuti pa, tatapusin ko na itong ginagawa ko. Saka ako pupunta sa bahay ni Linda. Ah, halika. Tuloy ka, Bani. Mag-isa na naman ho yata kayo, Aling Linda? Oo nga eh. Eh, talaga ho bang hindi kayo natatakot dito sa bahay nyo? Eh bakit naman ako matatakot dito? Bahay ko to. Wala akong dapat ikatakot ano. Bessie? Oh, Beshi! Anong nakait mo at wala sa oras ang pagpunta mo dito? Naglaba kasi ako eh. Pagod na pagod ako. Kaya hindi na ako nagluto. Ha? Kaya ako nagpunta dito. Para humingi ng pagkain mo kung meron. Dahil gutom na ako. Tinatamad na rin akong magluto. Kaya pumunta na ako dito. Baka sakaling may pagkain ka na. Oo naman! Ah, tamang-tama. Nandito si Bani. Magsalo-salo tayo para masaya. Ayos yan, Aling Linda. The more, the merrier. Oh, ngayong nakaalis na si Bani. Ano ba yung sinasabi mo sa akin kanina na pabulong-bulong ka pa? Dahilan ko lamang ang paghinang pagkain sa iyo kanina. Ano ka mo? Dahilan mo lamang ang paghingi mo ng pagkain dito kanina? Oo, ikaw kasi sinabi mong himala at napasugod ako dito sa bahay mo nang wala sa oras. Kaya tuloy nag-isip ako ng rason para maging kapani-paniwala ang pagpunta ko dito sa bahay mo. Ano? Hindi kita maintindihan. Alam ko naman na pumupunta ka dito. Kaya nga lang, nanibago lang ako. Kaya hindi ka naman talaga dating pumupunta dito ng ganong oras mula nang magtinda-tinda ka ng beauty products. Kaya nga, sinabi ko lang na nagugutom ako para hindi magtaka si Bunny. Hindi talaga kita naiintindihan, Beth. Ano ba talaga ang tinutumbok mo, ha? Ayokong ipahalata kay Bunny na sinadya kong puntahan ka dito sa bahay mo. At bakit? Alam naman ni Bunny na pumupunta ka dito, ah. Dahil may masama kong hinala kay Bunny. Ha? At huwag kang basta-basta magtitiwala sa kanya.
dahil masama ang kutob ko tungkol sa kanya. Mercy, ano ba yung sinasabi mo? Hindi kaya gutom lang yan? Pwede ring selos dahil may nakita kang ibang kausap ko kanina. Selos ka dyan. Gustong-gusto nga may makasama ka dito sa bahay para hindi mo na ako laging kinukulit. Pero talagang masama ang kutob ko kay Bunny. Parang hindi mapagkakatiwalaan. Ano ka ba, Bes? Anak ni Aling Lokring yang si Bunny. Batang-bata pa. Malayo nga dito sa bahay natin ang bahay nila. Wag mo siyang panghinalaan ng masama. Mabuting tao siya. Hindi po mga naitatanong kung bakit may masama akong hinala sa kanya. Sinasabi mo nang mabuting tao siya? Talaga naman eh. Huwag kang mag-alala. Kahit may iba akong kaibigan, ikaw pa rin ang the best. Ikaw talagang bata ka, oo. Ang dami-dami mong kalokohan. Ang ganda-ganda niyo pala talaga, tita. Kapag tumatawa kayo, At binola mo pa talaga ako, ha? totoo po ang sinasabi ko. Ang gandang-ganda niyo, tita. Kahit na maedad na kayo. Teka, tanghali na rin lang eh. Ang mabuti pa, halika doon sa kusina at kumain na tayo. Naku, wag na po. Nakakaya naman po sa inyo eh. Magagalit ako sa iyo niyan kung hindi ka kakain dito. Halika na, para sabi na tayong kumain. Talaga pong malungkot ang kumaing mag-isa, tita. Kaya nga po, bilib na bilib ako sa inyo. Kasi, kahit na mag-isa lamang kayo dito, ay okay lamang kayo. Kung ako ang nakatirang mag-isa dito sa bahay nyo, naku, mababaliw ako. Tanghali ka na yata. Namawaling kisuki. Suki? Oo. Suki ko ho kayo, Aling Linda. Ha? Ay parang ngayon lang kita nakita dito ha. Taga rito ka ba? Si Aling Linda naman hindi na ako matandaan Sa akin po kayo madalas na sumakay ng padyak nung bata pa ako. Ah, ibig mong sabihin, bata ka pa, nagpapadyak ka na. Ay, oho. Bigla kaming dinalang magkakapatid kasi sa tatay ko sa probinsya nila. Medyo natagalan kami noon. At ngayon lamang kami nakabalik dito ulit sa ating barangay. Teka, kaninong anak ka ba? Baka sakaling maalala ko ang tatay mo. Nako, Aling Linda, baka hindi niyo rin siya maalala dahil matagal na ho yun Teka lang saan ba kayo pupunta? Sa palengke ho ba o sa plaza? O kaya naman kukunin niyo ng pensyon ninyo? Nako, sa palengke lang ako pupunta. Sa butika lamang dahil bibili ako ng gamot. Ay, ganun ho ba? Sumakay na ho kayo sa akin kung ganun. At para makaalis na ho tayo. Oh, ano? Nagkausap na ba kayo ni Aling Linda? Oo. Medyo mahirapan nga akong makalusot sa kanya Huh? Bakit naman? Alam niyang, nang araw lang kami nagkita. Ngayon lang. Kung ano lang nahingan ko. Kasi bata pa lang ako nagpapadyak ng kurito at umalis kami sa lugar na ito. Nang bata pa ako. Kaya hindi niya ako matandaan. Oh, maganda naman ang dahilan mo Bata ka pa noon, kaya talagang hindi ka pa niya matatandaan. Ang importante, nagkakilala na kayo ni Aling Linda. At maisasagawa na natin ang ating plano. Sino yan? Si Linda ito. Nadali lang. Oh, Linda, ikaw pala. Pumasok ka na. Narito ako sa kusina. Dumiretso ka na dito. Mag-aalas 8 na ng gabi, hindi mo pa ako tinatawagan. Ano pa bang pinagkakaabalahan mo dyan, ha? Ay, nako. Inilalagay ko lang sa ref itong mga pinamalengke ko. Bakit ka napasugod dito sa bahay? Pagbibilin ko sana sa'yo yung bahay. Bakit? Aalis ka ba? Gumagabi na Hindi ba pwedeng ipagbabukas mo kung ano man yung bibilhin mo? Sumasakit na naman kasi ang tiyan ko. Hindi bale. Titiisin ko na lang ang takot. Aarkila na siguro ako ng tricycle para pumunta ng bayan. Hindi naman kasi pwedeng hindi ako makabili ng gamot at sigurado hindi ako patutulugin sa sakit. Nako, huwag ka nang umalis. Pinapupunta ko kasi dito yung anak ng pinsan ko na may tricycle. Sa kanya mo na lang ipabili. Tutal, pupunta rin naman yun sa bayan. Kasi ikaw lang mag-isa. Ang mabuti pa,
dito ka na lang maghapunan. At nagluto talaga ako ng marami. Dahil plano kong dalhan ka dyan sa bahay mo eh. Narito ka na. Dito ka na lang maghapunan. Sino kayo? Sino kami? Sandali lang at magpapakilala kami. Mga kasama! Halughugin ninyo ang buong kabahayan at kunin ninyo ang anumang pwedeng mapakinabangan. Anong ibig sabihin nito, ha? Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin? Itong ibig sabihin nito. Huwag kang sisigaw kung ayaw mong mamatay. Ha? Punyan! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Malalim na ang gabi. Pero hindi pa rin ako makatulog. Siguro dahil kumakalam ang sikmura ko. Maaga kasi akong naghapunan. 5:00 pa lang ng hapon eh. Naghapunan na ako. Ito tuloy, ginutom ako. Teka nga muna, kakain ako ng biskwit. Pagbigyan ko lamang ang tiyan kong kumakalam, hindi naman pwedeng kakain ako ulit ng kanin at matagal bago ako makatulog. Bababa nga muna ako. Kukunti na pala ang biskwit ko. Makabili nga bukas. Teka lang. At kukuha ako ng tubig at dadaling ko na sa... ang tilim-tilim ng bahay ni Linda. Walang ilaw si Linda? Bakit kaya? Buong bahay ay walang ilaw. Matatakutin pa naman ang babae niyan. Bakit? Nagpatay siya ng ilaw. Hindi kaya siya naputulan ng ilaw? Teka nga, nasan pa yung pusporo at kandila? Baka hindi rin niya malamang maputulan siya ng ilaw, kaya hindi nakapaghanda. Ano ba naman ang babaeng niyan? Pinababayaan niyang maputulan siya ng kuryente. O ano? May pera bang nakuha kayo? Pinahihirapan mo kaming matanda ka. Saan mo inilagay ang pera mo? Ha? Sinabi ko na sa inyo, nasa bangko ang pera ko! Ganon? Sige. Kung nasa bangko yung pera mo, ituro mo muna saan naroon ang alahas mo. Bilis! Bilisan mo! Si Mona, Tulog ka na ba? Ano nangyayari sa'yo? Shit, may dumating. At walang ilang bahay mo. Ito, may dala akong Makasama. pusporo at kandila. Marating! Sipat na tayo! Ayun! Ano? Pinasok ka ng mga magnanakaw? oo, at kung hindi ka dumating, malamang nalimas na lahat ang alahas ko. Kaya naman, patay na ako ngayon. Ikaw naman kasi. Ha? Anong ako? Bakit ako? Kasi naman, sinabi mong bibilhan ako ng gamot ng anak ng pinsan mo. Kaya nang may kumatok, akala ko siya na. Kaya pinagbuksan ko. Yun pala, mga pusakal. Pasensya ka na. Pasensya? Kamuntik na ako mamatay, pasensya. Tama nga ba yung sinasabi ko eh. Wala kasi akong kasama. Kaya malakas ang loob ng masasamang loob na yun na pag nakawan ako. Nagkilala mo ba sila? Hindi. Nakatalukbong sila at naka-over black all na kausuotan. Aha. Naka-overall? Na kulay itim ang kasuotan? Parang ganun ang nakita ko noon na nanggaling sa bahay na ito. Ang araw na nakita, ang scarf ni Van. Hamot, tutulungan kitang makahanap ng makakasama mo dito sa bahay. Promise mo yan ha? Oo. Hayan ko ba naman na maulit ang nangyari sa iyo kanina? Hindi, syempre. Best friend kita. Tana. Ang importante ay buhay ka at hindi ka nasaktan. Uy, Suki! Mamamalingki lang na naman ho ba kayo? O may iba pa kayong pupuntahan? Oo. Parang familiar sa akin ang boses na to ah. Oh, saan kayo pupunta? Aling Linda. Ha? Tinatanong ko ho kayo kung saan ho kayo pupunta. Sa palengke. Pero bago pala tayo dumiretso ng palengke, daan muna tayo sa Caliono at may dadaanan ako dun. Sige, wala pong problema. Ano bang gagawin ninyo sa Caliono? May nakapagsabi kasi sa akin na naghahanap yung taong mapapasukan
Yung anak niyang dalagita. Nangangailan ho ba kayo ng kasama sa bahay ninyo? Oo. Nangangailangan pala kayo ng makakasama niyo sa bahay. Bakit hindi na lang si Bunny, nakapitbahay ninyo? Ano? Si Bunny na kapitbahay ko? Oo, naghahanap po yun ng mapapasukang trabaho. Kaya kung nangangailangan kayo ng kasambahay, bakit pa kayo lalayo? Mas malapit ang bahay ni Bunny sa bahay ninyo. Naghahanap ka pala ng mapapasukan? Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Hindi rin po kasi kayo nagtatanong eh. Lagi nyo ngang sinasabi sa akin na hindi kayo natatakot, kaya hindi ko na inalok ang sarili ko magtrabaho sa inyo. Teka, bakit mo naman naisipang mamasukan? Gusto ko po kasing pumasok sa eskwela. Kaya magtatrabaho po ako para makapag-ipon po ako pang tuition ko. Mabuti naman kung ganun. Alam ba ng nanay mo ang desisyon mong mamasukan? Opo, siya nga po ang nagtutulak sa akin na maghanap ng trabaho. Ganun ba? Kailan mo ba gustong magsimulang magtrabaho? Kayo po, kahit ngayon po gusto ko. Mabuti kung ganun. Talagang kailangan ko ng makakasama dito sa bahay. Kaya lang po kung pwede lang po may ipapakiusap ako sa inyo. Ano yun, Bunny? Kung pwede po, ay dalawa kami ni Marlon. Ha? Sinong Marlon? Yung nagpapadyak po, yun pong nagsabi sa inyo na naghahanap ako ng mapapasukan. Bakit? May trabaho naman siya. Hindi nga ba't nagpapadyak siya? Napapagod na raw ho siya sa pagpapadyak araw-araw dahil ang init-init daw. Ano naman ang trabahong ibibigay ko sa kanya? Kahit daw ano po. Kahit daw pumalit ang sahod. Ang importante ay hindi masunog ang balat niya sa araw. Dahil lalaki siya, mabuti siguro maghahardinero na lang dito para hindi masunog ang balat niya sa araw-araw. Okay lang siguro sa kanya yon. Pwede sa umaga o sa hapon siya mag-aalaga ng mga halaman ninyo. Ano? Si Bunny ang kinuha mong kasambahay? Oo. Tignan mo nga naman Taga rito lang din palang makukuha kong kasambahay. Bakit sa dinami-dami ng kukunin mong kasambahay? Si Bunny pa. Anong masama kung si Bunny? Ayaw mo nun, kakilala natin siya. Kakilala nga natin, pero hindi mo pa siya talaga kilala. Kabarangay natin siya. Hindi siya pwedeng gagawa ng masama. Tsaka, teka, bakit parang ang init-init ng dugo mo sa kanya, ha? Wala namang ginagawang masama yung tao sa'yo. Kasi ano? Paano ko ba sasabihin ang hinala ko? Tungkol kay Bunny, wala naman akong matibay na ebidensya laban sa kanya. Hindi ka na nakapagsalita dyan. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na tutulungan kitang makahanap ng makakasama mo dito sa bahay mo? Oo nga. Kaso, mas nauna pa ako na nakahanap. Huwag kang mag-alala. Ngayong may kasama na ako sa bahay, hindi na kita kukulitin para samahan ako. Saan po ang gusto ninyong lilinisan ko, Aling Linda? Bunny, tanghali na. Ano kaya kung magluto ka muna para makakain na tayo ng pananghalian? Tapos na ho akong nagluto. Ano? Tapos ka nang nagluto? Oo naman po. Kasi po, habang naglilinis po ako, ay nagsaing na po ako. At nagluto na rin po ako ng ulam. Ang sipag-sipag mo naman. Nahihiya tuloy akong magbigay ng mababang sahod niyan . Okay lang po yun. Wala po kayong alalahanin. Isa pa po, iisang barangay lamang daw tayo. At mabait po kayo sa akin. Kaya okay lang po yung mababa ang sahod ko. Alam mo bang ang sipag-sipag ni Bunny? Madaling araw pa lang gising na siya. Kakain na lang ang gagawin ko pagkagising ko. At malinis ang bahay . 9:00 pa lang ng umaga. Yung isa, nagwawalis ng bakuran. At yung isa naman, nagluluto. Kaya wala akong ginagawa. Alam mo, pagkakain namin, minamasahe ang ulo ko. Kaya, makakatulog ako ng hapon. Mabuti naman kung ganon. Sana nga, ay nagkakamali lamang ako ng hinala. Teka, hindi ka ba mahirapan sa pagpapasahod sa kanila? Dala-dalawa silang sasahuran mo. Siya at yung sinasabi mong hardinero.
Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin kong 4,000 lang ang sahod ko sa kanilang dalawa? Ano? Ganon kababa ang sahod nilang dalawa? Tigti 2,000 lang ang sahod nila? Oo, sinabi ko sa kanya na hindi ko kaya ang malaking sahod. Pero pumayag naman sila na tigto 2,000 ang bawat isa sa kanila. Eh bakit ka kasi kailangan pa na dalawa silang magtrabaho dito? Eh hindi ka naman talaga nangangailangan ng hardinero. Dahil ikaw mismo ang nag-aalaga. Eh, papaano kasi nakiusap si Bunny sa akin? Siguro bilang pagtanaw ng utang na loob dahil si Marlon nga ang nakapagsabi sa akin na naghahanap ng trabaho si Bunny. Natatawa nga ako eh. Kung dati, ni isa ay wala akong kasama. Eh ngayon, dala-dalawa pa. Ang pagkakataon nga naman ano. Siya nga pala, pwede mo na akong iwan. Ha? O kaya naman, baka may gagawin ka pa. Yung mga suki mo sa beauty products, baka hinahanap ka na nila. Ano ka ba naman? Parang wala akong pinagtutulakan yan eh. Ngayon nga lang ako may oras eh. Ikaw may oras. Eh ako, wala akong oras dahil manunood pa ako ng sinusubaybayan kong telenovela. Kaya pwede ka nang umalis, Bes. Bunny! Nasaan ka? Bunny! Oh, bakit naririto ka? Di ba dapat ay nasa garden ka? Baka makita ka dito ni Aling Linda. Eh, ano naman ang kumakita ko? Nagtratrabaho naman ako dito. Teka, tapos na ba yung lahat ng trabaho mo dito sa kusina? Oo naman. Uy, si Tanda, wala pa ba? Wala pa nga. Pero kahit anong oras, darating yun. Kasi namalingki lamang siya. Baka pwede tayo sa loob ng kwarto mo. Kahit 10 minuto lang, ha? Ano? Mamaya maabutan tayo, no? O di, sasabihin ko, nagutom ako, kaya pumasok ako. Marlon, ano ka ba? Sandali lang. Baka, Teka muna, baka mabisto tayo sa ginagawa mo. Walang tao eh. Mabuti pa, planuhin natin kung ano ang susunod natin gagawin habang wala pa si Aling Nilda para hindi niya marinig ang pag-uusapan nating pagpaplano. Magdadalawang linggo na si Bunny at yung kaibigan niyang hardinero na bahay ni Linda. At wala mang naikukwento si Linda sa akin. Nakakaibang ginagawa ng dalawa. Maliban sa minsang nadatnan niya silang kumakain dalawa. Naku, baka magkaliguan pa ang dalawa. At parehong binata't dalaga. Teka, hindi kaya mag-boyfriend ang dalawa? Heto na naman ako. Kung ano-ano naman ang naisip ko. Pero talagang mabigat ang loob ko sa dalawang yun. Bakit kaya? Kumusta na ang dalawa mong kasama? Okay lang naman silang dalawa. Ang hindi okay, yung pag-iintriga mo sa kanila. Hindi ko sila iniintriga. Sinasabi ko lamang ang nararamdaman ko sa kanilang dalawa. Na ano? Na masama ang kutob mo sa kanila? Alam mo, kaya malayo ang loob mo sa kanila kasi kung ano-ano ang iniisip mong masama. Ano ka ba? Parang gusto ko na tuloy isipin na gusto mo silang paalisin. Paano kung yun nga ang gusto kong gawin mo? Ano? Ang paalisin sila? Oo, Paano naman ako? Alam mo namang nilooban na ako minsan, hindi ba? At hindi mo naman ako masamahan. Ano ka ba? Ayoko nang mapag-isa. Natatakot na ako. oo na. Nariyan na ako. Pero hindi lang naman ang dalawang yan ang pwede mong gawin kasambahay. Marami ka nang makukuha kung tutuusin. Kaya pag-iusap, palitan mo ng dalawang yun. At bakit ko sila papalitan? Wala naman silang ginagawang masama. At kailan mo sila papalitan? Kung may ginawa na silang masama? Ang hirap kasi sa'yo, pinapairal mo yung imahinasyon mo. Kathang isip mo lamang ang lahat ng yan. Tapos, pinapaniwalaan mo. At ikaw mismo ang naniniwala sa katsang isip na ikaw mismo ang gumagawa. Paano kung totoo ang hinala ko na masasamang tao sila? Masasamang tao? Bakit? May nabalitaan ka na bang ginawa ni Bunny? Itaga rito yung si Bunny.
At wala pa akong nababalita ang ginagawa niya. Kaya pwede ba? Tigil-tigilan mo ng imahinasyon mo. Marami kang makukuhang iba kung tutuusin. Hindi lamang sila. Marami nga. Pero hindi naman sila mapagkakatiwalaan. O di mabuti na lang sina Bunny at Marlon. At least, kilala ko na sila. Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Pare, puro kayo kahon. Ito, ano? Tanda na. Ilagay na lang sa labas. Oh, Marlon, bakit ngayon ka lang? Tagal-tagal mo. Baka makita nila yan. Bakit pa kasi sumunod ka dito? Doon ka na sa loob ng bahay para hindi sila lumabas. Sige na. Isaan mo ba dadalhin ang balikbayan box na to? Isa pa dito sa bahay ko. Kaya alang naman sa bahay ninyo. Hindi magtataka yung nanay mo. Huwag mo akong gugulangan dyan, ha? Alam ko kung ano-ano ang laman yan dahil ako mismo ang nakausap ng anak ni Aling Linda. At sinabi sa akin ang mga items na nandiyan dyan sa Oo kahon. na, oo na. Sige na. Bumalik ka na sa bahay. Bago pa nila tayo makita dito na nag-uusap. Oh, ano? May pinadala na naman ba sa akin ang anak mo? Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Para kang natalo ng ilang libo ah. Oo, kaya lang, napunta na sa mabubuting kamay. Ha? Anong napunta na sa mabubuting kamay? Naunahan ako ng mga budol-budol. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ayan ang balikbayan box, oh. Tignan mo. Ano bang laman ng balikbayan box na ito? Ha? Plywood naman ng iba. At ang iba ay mga kahong walang laman? Basuri at itong pinapakita mo sa akin eh. Yan nga ang laman eh. Nawala lahat ng mga items na pinadala ng anak ko sa akin. Maging yung para sa iyo. Nawala rin. Pati yung perfume na bilin ko sa kanya, wala rin. Ni isa sa mga sinabi ng anak ko na matatanggap ko, wala. Ang basurang ito ang natanggap ko. Nako, magreklamo ka. Pumunta ka o tawagan mo ang anak mo para ireklamo ang shipment company. Kanina pa umalis si Mona. Maging siya ay dismayado. Dahil pati ang perfume na sinabi kong ibibigay ng anak ko sa kanya, nawala. Ano ba naman ang anak kong yun? Kailan ko siya gustong-gustong makausap, hindi naman tumatawag. Sumasakit tuloy ang ulo ko sa balikbayan box na panay basurang laman. Teka, nakaswitch pa pala ang ilaw sa labas. Ilang beses ko nang sinabihan sina Bunny at Marlon na laging i-check ang ilaw. Lagi namang nakakalimutan. Teka nga't ako na lamang ang magsiswitch off ng ilaw. Ha? Nasa tarangkahan pa pala ang Bunny nito. May hinihintay kayang babaeng ito? At nandoon pa rin siya sa tarangkahan kahit ganitong oras na? Oh! Bunny! Ano ginagawa mo dyan sa may tarangkahan? Bakit hindi ka pa natutulog? Nagpapahangin lamang po. Si Marlon, kasama mo ba? Hindi ho. Nasa kwarto na po siya at malamang natutulog na po yun dahil napagod daw po eh. Ganun ba? O ikaw, pumasok ka na rin dito sa loob. Halika na't matulog na tayo. Pero, huwag mong kalimutang isara yung gate, ha? Opo. Ano ba namang babae ito? Kadalagang tao eh. Nasa labas pa rin hanggang ngayon. Sino bang hinihintay mo sa may tarangkahan? At nandoon ka pa rin hanggang ngayon? Ang boyfriend mo? Si Aling Linda oh. Wala pa po akong boyfriend. Sus, maniwala ko sa'yo. Sa ganda mong yan, wala ka pang boyfriend? Wala pa po talaga. Kahit itanong niyo po ko sa inay ko. Siyempre, alam namang sasabihin mo sa kanya di nagalit. Di naman po stricto ang inay ko eh. Tungkol sa mga lalaking umakyat ng ligaw sa akin. Mabuti kung ganon. Ang mabuti pa, kung may mga nanliligaw ka na, sabihin mo sa kanila na kailangan ka dito sa bahay. Dito ka ligawan. At hindi sa kung saan-saan lang. Tandaan mo ang bilin ko, ha? Opo. Ha? Tatandaan ko po lahat ng sinabi ninyo. Ikaw
Ay, naku. Ano ba naman ang panganay kong yun? Sabi, dito kami magkikita sa restaurant na to. Pero hanggang ngayon wala pa. Ay, naku. Pag wala pa siya hanggang mamaya, alis na ako dito. Siya itong nagsabing i-blow out ako ngayong araw. Di yata ako sisiputin. Ano na naman kaya ang dahilan ng panganay kong ito? Kung hindi na naman darating. Mabuti pa yung bunso kong nasa ibang bansa. Tinutupad lahat ng ipinapangako sa akin. Akala ko hindi ka darating eh, dahil naroon ka sa bahay ni Aling Linda. Linda? Pwede ba namang hindi ako sisipot? Imported yata ang ibibigay ninyo sa akin ni Bunny. Teka, nakuha mo na ba ang items na bibigay ni Bunny at Marlon? Baka important daw ang ibibigay dahil galing tate ang balikbayan box. Kapangalan lang ba ni Linda ang pinag-uusapan ng dalawang yun? Pero bakit hindi lamang pangalan ni Linda ang nabanggit ng dalawang yun? Kundi maging pangalan ni Bunny at Marlon ang nabanggit. At maging ang balikbayan box ay nabanggit din. May kaugnayan ba si Bunny at Marlon sa pagkawala ng balikbayan box ni Linda? Totoo nga ba ang hinala ko na magnanakaw si Bunny at Marlon? O ano? Wala pa ba si Aling Linda? Wala pa. Namamalengke yun. Nasa simbahan pa yun siguro. Sige, ilak mo muna yung pintuan sa baba. Para mapilitang tatawag ng matanda niya kung sakaling dumating niya. Yan na. Oo. Yung kwarto niya sa itaas ng bahay, nabuksan mo na ba? Hindi nga. Pero wala doon ang mga alahas ng matanda. Sige na, ilak mo Hindi muna pa sa pala baba. eh. Bakit mo sinasabing wala doon ang mga lahas ni Aling Linda? Nabuksan na namin yun nung una na pumasok kami dito. Tingnan mo, yung iba pang kwarto na nasa itaas ng bahay. Malamang, isa sa mga cabinet na yon ang pinagtatago ng mga alas ni Aling Linda. Sumasakit na naman ang ulo ko. Bakit kaya? Nagiging madalas na yata ang pananakit ng ulo ko. Kumusta kaya ang mga paupahan kong apartment? Makabayad na sana sila ngayon. Lalo na malayo pa ang araw ng pagdating ng pension ko. Aling Linda? Bukas yan! Pumasok ka na! Aling Linda? Kumusta? Nakasingil ka na ba? Magkano ang nasingil mo sa pinapaupahan kong apartment, ha? Wala po akong nasingil eh. Ano? Na naman? Oo eh. Abi, anong nangyayari sa mga boarders ko? Dati-rati, on time sila nagbabayad ng apartment. Bakit ngayon? Naglalaktaw na sila. Ate, nabanggit nga po niya ang dahilan sa akin kung bakit ayaw niyang magbayad eh. Bakit daw? Anong dahilan? Kasi nahanap sa akin ang sulat na nagsasabing ini-authorize ninyo akong maningil. At bakit naman kailangan pa ng sulat na may authorization letter sa iyong paniningil? Ipinakilala na nga kita sa kanya. Para daw maniniwala siya na pinapasingil niyo nga ako sa kanya. Kaya kailangan bigyan niyo ako ng authorization paper. Patunay na pinapasingil niyo ako sa kanya. Sige. Bigyan mo ako ng papel at ballpen. Gagawa ko ng authorization paper. Aling Linda, bakit to? Anong nangyayari sa'yo? Sumasakit na naman kasi ang ulo ko eh. Sige, di na muna ako maniningil kung ganun. Dito muna ako sa bahay ninyo para may makasama kayo. Hindi, wag na. Kaya ko pa naman eh. Basta, bigyan mo ako ng papel at ballpen. Gagawa ako ng authorization paper para wala nang maidadahilan pang babae yun. Kailan mo pa nakuha ang bag na yan? Kanina lang. Kaya kailangan makaalis ako dito sa bahay para mailabas ko ang laman ng ATM na ito. Alam mo na ba ang password? Hindi pa. Kaya nga, kailangan makausap kong kaibigan ko na expert sa mga pagkuha ng pera sa ATM. Yung party ko dyan ha, baka suluhin mo. Anong suluhin? Isa pa, hindi lang tayong dalawa ang maghahati ng laman ng ATM, kundi magiging 3 tayo, kaibigan ko, na magwi-withdraw ng laman ng ATM na to. Kailangan bibigyanin natin dahil siya lang yung nakakaalam kung paano ilabas ang pera sa ATM na ito. Nasaan
Nasaan na kaya yung bag ko dito? Dito ko lang nilapag sa ibabaw ng ref ha. Bakit wala? Nandun pa man din ang ATM ko. Saan ko ba nailagay yun? Ang alam ko, dala-dala ko pa yun pag uwi ko dito sa bahay. Bakit nawawala? Hindi kaya nalaglag ko? O baka nalaglag ko nga. Nandoon yung ATM ko. Kailangan ma-report ko kaagad sa bangko bago pa mawala ng tuluyan ang laman ng ATM ko. Friend, wala. Napasal ka dito sa bahay. Anong magandang hangin ang nagpapunta sa'yo dito? Ito naman kung makapagsalita. Para bang ilang buwan akong hindi nakapunta dito, samantalang nung 1 linggo lang nandito ako. Bakit ganyan ang mukha mo? Kaya ako nandito para magpasama sa'yo, friend. Bakit? Nawawala ang bag ko kasi kung nandun ang ATM ko. Ano? O ano? Na-withdraw na ba ninyo ang laman ng ATM ni Aling Linda? Hindi pa. Ano? Bakit? Kala ko ba siyang pinuntahan mo kahapon? Anong nangyari? Wala siya. Hindi ko natatang sa bahay niya. Kaya nga, babalikan ko siya mamaya eh. Ibig mong sabihin, aalis ka ulit? Ano pa nga ba? Kaya kung dumating si Aling Linda, at tinanong pa ko, sabihin mo, umuwi ako dahil may emergency sa amin. At huwag kang magpapalata ha. Gawin mo yung dati mong ginagawa na pasahiin mo ang loob niya. At asikasuhin mo siyang mabuti para doon mabaling ang pansin niya. At hindi doon sa ATM niya. Naintindihan mo? Hanggang kailan ba tayo dito? Hanggat hindi pa natin nakukuha ang mga paintings niya, hindi tayo aalis dito. Linda, si Marlon. May napapansin ako sa kanya. Naku, ano na namang intriga yan muna, ha? Ilang beses ko kasi nakikitang lumalabas ng bahay mo si Marlon eh. Ano naman kung lalabas siya? Hindi naman siya katulad ni Bunny na stay in. Stay out si Marlon. Ganun ba? Pwede ba, Mona? Tigilan mo na ang pag-intriga doon sa kasama ko. Hindi ako nang iintriga. Alam mo ba pala kung mag-iintriga ako, kaya lang, nagmamalasakit lamang ako sa'yo. Pakiusap mo na, tama na. Tigilan mo na sila. Lalong sumasakit ang ulo ko sa'yo eh. Lynn, hindi kaya ang kumuha ng ATM mo ay ang dalawa na kasama mo sa bahay? Pwede ba? Nagtatrabaho yung dalawa. Ang sipag-sipag nila. Malinis ang bahay. On time sa pagluluto. Mga damit ko, asikasong-asikaso. Maging si Marlon, tingnan mo, buhay na buhay ang mga halaman ko dahil sa pag-aalaga niya. Tapos ngayon, iintrigahin mo lamang sila. Kaya tama na please, lalo lang sumasakit ang ulo ko dahil pagkawalan ng ATM ko. Kaya nga mabuti na lamang at nakapag-report ka na kaagad kanina sa bangko. Dahil kung hindi, limas lahat ng pera mo. Sandali lang ha. Sasagutin ko lamang to. Sino kaya to? Hello? Sa bangko to? Kumusta sir? Na-freeze nyo na ba ang bank account ko? Hindi na ho ba makukuha ng may hawak ng ATM ko? Hindi na ho ba makukuha ng may hawak ng ATM ko? Salamat naman kung ganun sir. At hindi nakuha ang pera ko. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ano nakain mo? At niyaya mo ako sa mamahaling restaurant na to. Nagpadala na ba ang anak mo at tinitreat mo ako ngayon sa mamahaling restaurant na to? Hindi. Gusto lamang kitang makausap na masinsinan na walang iistubo sa akin. At lalo na, walang ibang tao makakarinig sa sasabihin ko sa'yo. Mona, kung ang sasabihin mo na naman sa akin ay tungkol kina Bunny at Marlon, pwede ba? Tumigil ka na? Okay. Ito na ang huli kong pagbabanta sa'yo. Titigil ako. Hindi na kita pakikialaman. Pero bago ko tuluyang manahimik, ay pakinggan mo muna ako.
Ano naman yan? Naalala mo ba yung gabing binalikan ko ang cellphone ko sa bahay mo? Oo. Yun ang gabi na mayroon akong nakitang taong loba sa bahay mo. At yun din ang gabi na ibinigay mo sa akin ang scarf na binigay mo kay Bunny. Oh, ngayon? Ipagpaumanhin mo. Pero tinawagan ko anak mo. At tinanong ko siya kung ilang scarf ang pinadala sa'yo. At alam mo ba kung ang sinabi ng anak mo? Isa lamang daw. Ha? At kung isa lamang ang scarf na yun, ibig sabihin, walang extra. Yung ibinigay mo kay Bunny, yun lang yun. Kaya ang tanong, bakit may nakita tayong scarf sa loob ng bahay mo nun? Pwedeng naiwan ni Bunny. Tama. Naiwan nga niya. Pero hindi ba't ikaw pa ang nakakita sa kanya na dala-dala niyang scarf na yun? Oo. Kaya paanong naroon pa rin ang scarf na yun? Naroon pa rin ang scarf na yun dahil dala-dala pa rin ni Bunny ang scarf na yun nang bumalik siya sa bahay mo para magnakaw. Ano? Nakita mong magkasama sina Ali Linda at si Mona? Oo. At madalas kong naririnig na pinagsasabihan ni Aling Mona si Aling Linda tungkol sa atin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, kontrabida sa ating dalawa si Aling Mona. Kung ano-ano ang sinasabi niya kay Aling Linda. Mabuti na lamang at hindi naniniwala sa kanya si Aling Linda. Pero sinabi mo magkasama silang dalawa ngayon. Kaya nga, mag-ingat tayo. Baka sa pagkakataong ito ay paniwalaan siya ni Aling Linda. Kung ganyan din lang, bakit natin ipagsasapalaran ang kinabukasan natin sa bahay nito? Ha? Anong ibig mong sabihin? Yung painting, kunin na natin bago pa dumating si Aling Linda. Ngayon na ba natin isa sa katuparan? Ano pa nga ba? Mamumuking na tayo eh. Kailangan na nating umalis dito kasama ang mga paintings at alahas ni Aling Linda. Ikinalulungkot ko. Pero sinagad mo na ang pasensya ko sa'yo, Mona. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kalimutan mo na magkaibigan tayo. Sige, umalis ka na. Ako na ang magbabayad nitong kinain natin. Seryoso ka? Ipagpapalit mo ko at ang matagal nating pagkakaibigan sa dalawang magnanakaw? Magnanakaw? Sino magnanakaw? Si Bunny at Marlon? Lumang tugtugin na yung sinasabi mo, Mona. Wala ka pa ni isang napapatunayan sa mga binibentang mo sa mga kasambahay ko. Kaibigan mo ko, kaya ako nagmamalasakit sa iyo. At aanhin ko naman ang matagal na pagkakaibigan natin kung hindi ko naman maaasahan. Mabuti pa nga si Bunny at Marlon eh, na kahit sinasahuran ko lamang sila, maganda ang serbisyo nila sa akin. Gumana ang buhay ko dahil sa kanila. Eh ikaw, kung hindi pa kita tatawagan sa cellphone mo, hindi mo ako pupuntahan sa bahay. Hindi totoo yan. Alam mong hindi totoo yan? Yung mga panahong kailangan ko ang kasama sa pagpunta sa palengke, nasaan ka? Kaya ikinalulungkot ko, pero hindi na kita kailangan sa buhay ko. Niluloko ka lamang ng dalawang yon. Anong niloloko? May ebidensya ka ba? Ha? Sa pag-aakusa mo sa kanila? Wala, hindi ba? Kaya, makakaalis ka na. Alis ka na! Hindi kita kailangan! Ganito, mauunan akong alis. Dala yung painting sa alahas, ha? Hindi, kailangang sama ako sa'yo. Hindi tayo pwedeng magsamay. Para mailigaw natin sila. Mauna ako. Para kung alam mo na mangyari, hindi nila sasabing magkasabot tayo. Paano kung mapansin ni Aling Linda na wala ng mga paintings? Di ako naman ang mahuli. Eh, paano ka mahuhuli? Naroon ka. Isa pa, damit ni Aling Mona ang gagamitin ko na pagkuha ng painting. Damit ni Aling Mona? Oo! May mga sinampay kasi siya sa labas. Kukuha ako ng damit niya. At yung palagi niyang sinusuot sa sombrero, isusuot ko ang mga yun. Hindi ako haharap sa CCTV para hindi ako makilala. Hindi ako makuha ng CCTV camera ni Aling Mona. At ang mangyayari nito, ang mapagbibintangan si Aling Mona dahil damit niya ang makikita sa CCTV at yung sombrero niya. Di ba? Pwede, pero teka.
Hindi kaya mauuna ka para masulong mo ang maalahas sa tending? Hindi. Pwede ba naman yan? Gusto ko lamang iligaw ang pwedeng isipin ni Aling Linda. Kailangan makalayo muna tayo. Dala ang paintings. At ito. Dahil kung hindi ko gagawin ito at hindi ko makakalayo, pwede pa nilang mabawi itong paintings. At baka, makukulong pa tayo. Kaya sundin mo na yung sinasabi ko sa'yo. Para hindi tayo pumalpak. At habang naroon ka, gawin mo yung pinag-usapan natin. Ang umarte ka na nawawala yung paintings. Masakit na naman ang ulo ko. Ano ba itong nangyayari sa akin? Wala naman daw akong sakit, sabi ng doktor. Pero bakit madalas ang pananakit ng ulo ko? Hindi kaya dahil lamang sa mata kong ito? Aling Linda! Aling Linda! Ha? Bakit kaya? Aling Linda! Ano ba namang baning to? Nakakagulat ko. Aling Linda! Bakit? Anong nangyari? Aling Linda! Napasok na naman tayo ng magnanakaw! Ano? Ang mga paintings ko! Nakawala! Ang mga paintings ko nawawala! Kasalanan ko po ito, Aling Linda. Nakatulog po ako ng mahimbing kaya hindi ko na malayan ang pagpasok eh. Paano po yun? Kaya po tayo napasok ng magnanakaw. Sinong may kagawan nito, ha? Sino? Di ko po alam pero may hinala po ako kung sino ang may kagagawan eh. Sino ba ni? Sino? Posible po si Aling muna. Dahil siya lamang po naman ang may galit sa inyo eh. Ano? Si Mona? Oo. Kasi po, nakita ko po siya na may mga kausap na ilang kalalakihan. Ilang oras bago po ang nangyari ang nakawan. Hindi! Hindi magagawa ni Mona na nakawan ako! Bakit hindi ninyo tingnan ang CCTV camera? Kung sino ang pumasok dito sa bahay nyo at nagnakaw. Oo nga, ang CCTV camera. Kailangan makita ko yun. Kailangan! Mona! Lumabas ka dyan sa bahay mo! Harapin mo ako! Tin, bakit? Ilabas mong lahat ang paintings ko! Isauli mo sa akin! Ano? Ninakaw ang mga paintings mo? Oo! Kaya isauli mo sa akin ngayon din! Ang kapal na mukha mo. Ako pa ngayon ang pinagbibintangan mong nagnakaw ng paintings mo? Samantalang kasama mo mismo sa bahay mo ang may kagagawan. Pwede ba? Huwag ka na magkaila! Dahil nakita ko sa CCTV camera! Kaya ilabas mo at isauli mo sa akin lahat ng linakaw mong paintings! Kundi, idinimonda kita! Abay, sumusobra ka na, Linda. Kung kailan kita pinagpapasensyahan, umaabos pa Huwag ka na naman. magkaila, Mona! Ilabas mong lahat ng ninakaw mong paintings ko! Kung hindi, ipapupulis kita! Sige, ipapulis mo ko. Idemanda mo ko kung yan ang makakagaan sa kalooban mo. Pero ihanda mo rin ang sarili mo na makulong. Dahil sa oras na hindi mo mapatunay ang binibinta mo sa akin, ako naman ang magdidimanda sa'yo. Ano ho? Na-dismiss ang kasong inihain mo laban kay Linda? Oo, Bunny. Paano naman kasi walang ebidensya na magpapatunay na si Mona ang nagnakaw? Isa pa, walang saksi na magtuturong si Mona ang nagnakaw. At absuelto si Mona, kaya agad nilang dinismiss. Oh, kung gusto mo, ako pwedeng sasaksi. Paano ka magiging saksi? May nauna ka nang sinabi na sabi mo'y mahimbing ang pagkakatulog mo. At nagising ka lamang kamo nang may marinig kang kalabog. At nakita mo na lamang ang tao nakabonet. Nakabonet nga paano mo may tuturong si Mona ngayon? Pwede ko namang baguhin ang testimonya ko eh. Yun ang uso ngayon. Nagdesisyon na ang korte. Dismiss ang kaso. At ang pinag-aalala ko ngayon, baka tutuhanin ni Mona ang banta niya laban sa akin. Babalikan ako pag nagkataon. Ako ang makukulong sa halip na siya. Ganun po ba? Sige po, kayo po ang bahala. Siya nga po pala, magpapaalam na po ako. Ha? Bakit ka naman magpapaalam? Sinong kasama ko dito? Kasi dumating na kasi ang kapatid ng itay ko eh. At nangakong tutulungan niya ako upang maipagpatuloy ko ang aking pag-aaral.
Kaya aalis na po ako dito sa bahay niyo. Ano? Ngayon ba? Na may problema ako? Aalis ka? Paano ako? Paano ako ngayon? Oh, anong ginagawa mo dito? Ihahabla mo rin ba ako? Sige, idemanda mo ako kung yan ang gusto mo. Linda, kaibigan mo ko. Matalik mo akong kaibigan. Hindi ko magagawang binibintang mo. Kaya, sa huling pagkakataon, makinig ka sa akin. At ano ang pakikinggan ko sa'yo? Ang kasinungalingan mo, ganun ba? Hindi ka lang sinungaling eh. Magnanakaw ka pa! Napatunayan ng hukuman na hindi ako ang kumuha ng mga paintings mo. At aanin ko ang mga paintings mo. Alam mong hindi ako mahilig sa mga paintings. At may pera din ako. Para nakawin ko ang paintings mo. Bakit kasi ayaw mong paniwalaan? Kaibigan mo ko. Hindi ko magagawa ang mga binibintang mo. Samantalang si Bunny at Marlon. Kilala mo ba sila talaga? At nasaan na sina Bunny at Marlon? Nasaan sila ngayon? Kung itinatapon mo ang pagkakaibigan natin, wala akong magagawa. Pero ipa-double check mo ang CCTV camera. Ipa-zoom mo para makita mong maigi kung sino talagang kumuha ng paintings mo. Nakikiusap ako sa'yo. Tingnan mo kahit yun lamang ang kauli-huli ang pabor. Nahihilingin ko sa'yo para naman kahit paano malinis ko ang pangalan ko sa'yo at hindi na ako magpapakita pa sa'yo. Hindi nga si Mona ang kumuha ng mga paintings, kundi si Marlon. Oh. Paano ko nagawang saktan ang matalik kong kaibigan? Na walang ibang ginawa, kundi mahalin ako at pahalagahan ang pagkakaibigan namin. Paano ko pa maibabalik ang pagkakaibigan namin na nasira? Paano? Patawarin mo ako, Mona. Patawarin mo ako. Bakit ko sa'yo ito nagawa? Bakit mas kinampihan ko yung dalawang magnanakaw kaysa ikaw na matali kong kaibigan at alam kong nagmalasakit sa akin? Patawarin mo ako muna. Patawarin mo ako. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.